afternoon, everyone. Good afternoon. Afternoon, Mr. Rose at Kanabago. Ito yung araw na pinaka-angantay ninyo, alam ko. Meron kasi kaming GC, baka busy po nila. At kayo po ay saksi sa hapong ito, tanghalin ito, ng kanila po pagmamahalan. Alam niyo po, kami po ay galing sa Silang Cavite. Alam po, iba sa inyo galing sa malayong lugar. At kayo po ay naglaan ng oras at panahon para ipakita sa opo na ito ang inyong pagmamahal. Po? Kaya we will celebrate their love this afternoon. But before we do that, makinig muna tayo ng salita ng Panginoon para sa pagsasama ng dalawang ito at makakapulutan nyo rin po ng aral. Alam niyo po, ang kasal ay hindi invento ng tao. Ang may akda po na to ay ang Diyos. Although marami na po akong kinasal, wala pa pong naghihiwalay sa akin kinakasal, sinabi ko sa akin. Huwag niyo akong mabalitaan na kayo ay magkalayo na lang ng landas. Okay? Kaninang umaga ay sa Cavite may namigay ng bigas. 5 kilo. Nakalagay, Jose Angeles, Mary Angeles. Magkasama po ba kayo sa bahay? Ay kung mag-asawa po kami, hiwalay na po ba kayo? Bakit po? Pag hiwalay po ba? 2 bigas ang tatanggap. May benefits pa na maghiwalay. Wala pong benefits ang maghiwalay. Kahit bigyan kayo ng sako-sakong bigas dahil magkahiwalay kayo, hindi masaya ang mabuhay ng magkahiwalay. Sa Bible, masyado pong nire-revere ang wedding. In fact, pag ikaw ay kakasal o bagong kasal, pag sundalo kayo, wala namang Israel na hindi sundalo, no? Sa Bible, Israelita. 1 taon ka muna uuwi sa bahay nyo, enjoy mo yung asawa mo. Kasi baka mamatay ka sa labanan nang hindi mo na-enjoy yung asawa mo na bago kang kasal. Ganun din, pag bagong gawa yung bahay mo, sabi ng general, umuwi ka muna. Enjoy mo muna yung family mo. Masyado pong binibigyan ng halaga ang pamilya. Yan po ang kasal sa Bible. In fact, nung si Jesus Christ, kauna-unahan niyang miracle, kasal. Gumawa siya ng alak na hindi nakalalasing. The first miracle of Jesus is to blessings doon sa mga tao na umattend. Kaya kayo rin po, pag umattend sa wedding, hindi ibig sabihin tayo na magpakasal na rin po. Ang ibig sabihin po doon, nararamdaman niyo yung blessings ni Lord na ang isang family ay hindi lamang gawa-gawa ng tao o ng gobyerno. Kasi kung gawa-gawa lang yan ng tao, kahit kanino magpakasal ka. Kaya nagpapakasal sa kabayo, kaya ay sa ingan. Mga nabalitang gano'n, di ba? Sa puno. Hindi po gano'n ang intention ng ating Panginoon. In fact, tinuring ng Panginoon yung kanyang sarili bilang isang lalaki na ikakasal. At ang church sa babae na kanyang mapapangasawa. At ang second coming ni Christ o sa end of the world is not just about chaos and death, but in wedding ceremony. Diba? Look, the bridegroom is coming. Diba? At napaka-malwalhati. Doon sa mga anak ng Diyos, malwalhati. Pero doon sa mga tampalasan, ang end of the world ay talagang nakakaiyak, malungkot. Parang paghihiwalay ng mag-asawa. Sabi po nila, itong couple na ito, Pastor, gusto namin na mapakasal sa church. May basbas ng langit. Alam kung mahalaga yung basbas ng langit. Noong unang panahon, ang hinahanap ng mga anak ni Abraham, nila Jacob, ay hindi hindi basbas. Talaga. Ang mahirap magpakasal ng walang basbas, di ba? O magsama, okay? Pag-aral ka ng kurso na ganito na hindi gusto o walang basbas ng magulang. Kasi, pag ibig sabihin ng basbas, mayroong respect ba sa nakatataas, authority. Kaya pagka mayroong basbas, maganda yung takbo ng buhay. Hindi ko naman sinasabi na yung mga kinasal ko na may basbas ay walang problema. No, there's a problem, but
when there's a blessing, mas nagmamagnify mo yung goodness ni God because merong basbas. At kung mag-failure man, Lord, kasama kita dito. Diba, mas masarap na nasa apoy na kasama mo ang Diyos. Kagaya nila Shadrach, Meshach at Abednego, diba? Isa yung nasa palasyo ka, hindi mo maramdaman yung presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng basbas. At maraming tao pinagpapalit ang pamilya dahil sa pera. Alala niyo yung kwento ni Jesus Christ, kung merong isang mayaman, may dalawang anak, sabi, tatay, akin na yung kayamanan, naalis na ako. Hindi niya hiningi basbas ng tatay, hiningi niya mismo yung kayamanan. At nung nagpasasa siya, napunta siya sa wala. At nalaman niya na mas mahalaga pala yung basbas kesa sa kayamanan na makukuha. So, pwede kayong gumawa ng ganitong programa. Wala ang presensya ng Diyos at kayo po ay pwede kayong magkahinan, magsayahan, pero hindi nyo kinikilala ang Diyos. It can happen, hindi kayo ng papel ng gobyerno, pero it's a different thing. Pag sinabi mo kayo ng Christian at ako po ay may basbas ng Diyos sa aking ginawa. One time po ako ay nag-work, may lumapit sa akin mag-asawa, sabi ko, Pastor, pwede bang ikaw blessing nyo itong sasakyan doon? Taon-taon po na aksidente. So, sabi ko, Lord, pag binasbasan ko na ba ito, hindi ba ito ma-aksidente? Hindi na ba ito change oil? Hindi na ba ito papasok ng gulo? Kasi syempre, naturally, masisira ang sasakyan kahit sabihin mo 50 years, ba? Pero, why you sought for a blessing na alam mo namang masisira? So sabi ko, sige tara, mga kapatid, sabi ko, pag-prepare ko kayo, paging sasakyan. And then after 3 years, meron na silang anak, sabi ay, Pastor, alam mo, hindi pa na-aksidente yung sasakyan. Salamat sa prayer mo. Lalo kong nanlalamig kasi inabang ko yung araw na ma-aksidente talaga ako magasgas. Ano kahit ano, hindi talaga nagagasgasan. One time, pumunta ulit. Aba, ipapabless daw nila. Naka-Fort Everest na. So, may kasama akong pastor, mas mataas sa akin. Ano ito, pastor, ito po, kilala ko sa inyo, bago tayo umuwi, tayo, bless muna po natin. Sabi nung may-ari nung sasakyan, hey, pastor, sabi niya, kita mo dito sa sasakyan to, simula ng bless mo hanggang ngayon, hindi pa nagagasgasan. No, tumitindig na po yung balahibo ko, sabi ko, Lord, huwag niyo po ako ipapahiya. Huwag niyo po ako ibabagsak. Oh. Ano pong lesson dito, mga kapatid? What if binless kayo ni Lord tapos may nangyari pa rin? Pangit at hindi maganda. Dito papasok yung principle na huwag kang titingin sa iyong mata, tumingin ka ng may pananampalataya. Okay? Ang mata ng pananampalataya ay mata ng pagtitiwala na kahit anong mangyari sa iyo, basta may blessings ka ni Lord. Kung mamatay ka man, bubuhayin ka muli. Kung may mangyari man sa iyong masama, ang pinakamasamang mangyayari sa iyo, in fact, ay malayo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Yun na yung pinakamasama. Maraming tao ngayon may billion pero hindi masaya. May pera pero walang kapayapaan. Nagtatago, hindi mo alam kung nasaan. Kaya tahanan po na may basbas ng langit. Binasa po kanina, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Mapaglingkod. Mahirap maglingkod nang walang basbas ng Panginoon. Pag gumagawa ka ng masama, mahirap ipag-pray, di ba? May lumapit sa akin, Pastor, may business kami sa Tagaytay, bagong open. Sabi ko, teka lang, ano pong business yun to? Basta i-bless mo, Pastor, punta ka doon. Hindi po, ano mga tinda? Meron po mga nakalalasing alak. Sabi ko, di ba po Kristiyano tayo? I'm a Seventh-day Adventist at we practice health law sa Bible according to the Bible. Sabi ko, sister, pasensya na hindi ko talaga mag-bless yung bagay na talaga sa prinsipyo ng Panginoon. Tama po ba? Ay, halimbawa, magdodroga kayo, pagpe-pray niyo muna. Lord, palahin niyo po itong droga, ito sana dumami. Ang hirap, di ba po? Paano yung bless? Hindi nga po. One time, may mga bagong binyagan kami. Ang trabaho ng isa ay hahangin ng vulcanizing ng gulong. Sabi ko, mag-testimony kayo, sino may mga blessing sa inyo?
Pastor ako po. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ganado kami sa aming trabaho, maraming napaplatan. Ano ko sa Lord. Kasi isa naman, ang trabaho naman niya ay sa pulinarya. So, wait lang. Huwag mo ipag-pray na sana ganado pa rin kayo sa business nyo. Ang hirap ipag-pray na po. Mahirap ipag-pray yung mga ganung bagay na hindi nakalulugod o hindi masaya. Although nangyayari naturally. Ang bahay na may blessings ni Lord, mapaglingkod. Ikalawa, tama yung tono. Kung kayo po ay mababait sa mga crew, kung kayo po ay mababait sa mga pulube, sa mga pulis, sa mga matataas na tao, pero sa inyong asawa ay kung makasinghal kayo, kung makakriticize kayo, parang wala nang ginawang tama. Na dapat sana ako nang makararamdam ng inyong paggalang, respeto at kabutihan ay ang inyong partner sa buhay. Kayo po ay real talk sa inyong sarili, kausapin nyo. Kanino ako mas mabait, higit sa lahat. Pero hindi sinasabing magugaling masama kayo sa ibang tao, tapos napakabait nyo sa asawa nyo. Parehas mali din yun. Mas maganda, mas mabait kayo sa asawa nyo, tapos mabait din po kayo sa ibang tao. Kaya pag kayo may tampuhan, away, kinakailangan nyo muna mag-pause, pray, and then respond. Tandaan nyo ba ito? Pause, pray, and then respond. Hindi yung magdi-decide ka, hiwalay na tayo. Huwag ka magdi-decide na ikaw ay galit. Huwag ka rin mangangako na ikaw'y masaya. Bakit? Masaya-saya mo, no? Papamana ko sa iyong 15 hectares ng lupain. Bukas sa iba yung mood mo, binabawi ko na. Diba, ang hirap mag-decide based on emotions. Kaya pag-iingatan ninyo inyong emosyon, yan ay hindi sagrado. Mahirap pagbasihan. There's no perfect program. Kahit gaano ka ganda yung ayos ng kasal na ito, panigurado ko magmumuni-muni kayo, ay, may mali. Parang hindi ganun kasaya, no? Pero hawakan mo yung kamay ng asawa mo. Oh, ito yung tama. Di ba? Wala talaga pero kami mga kinasal. Lahat ng kinasal ko, pag katapos yung kumusta yung program, so talaga may problema eh. Talagang yung cake, puro icing lang. Wala talaga. Talaga sabi ko, ang tagumpay ng kasal ay hindi sa perfectong programa, kundi sa araw-araw ninyong pagsasama. Ipakita ninyo na perfecto kayong nagmamahalan. There's no perfect family. Kahit po kami, there's no perfect person. That's why we need forgiveness sa bawat isa. Alam niyo po, pinakamasarap na gawaing bahay at trabaho araw-araw, magmahal. Bakit? Gumagaan yung gawain. Try niyo po maghugas ng plano ng walang pagmamahal. Ilang basong mababasag sa isang buwan? Oh, ilang kaldero ang babagsak. Oh, ano yan? Diba? Pero pag may pagmamahal, hindi binibilang ang mabubuting ginagawa. Because out of love, ipagluluto mo, ipagpe-prepare mo, pag di na kaya ng isa, ito naman, palitan lang. Diba? Ganun ang pagmamahal, napakaganda. Para kang hindi nagtatrabaho, nagmamahal ka lang. Open rebuke is better than secret love. Sabi ng magkumpare, pare, kakasal na ako. Talaga pare, mag-sorry ka nga. Bakit? Ano kasalanan ko sa'yo? Basta mag-sorry ka. Teka lang, ano kasalanan ko sa'yo? Pag hindi ka nag-sorry niya kasi sa kasal mo. O sige na nga, sorry na nga. Ayan, pwede ka na ikasal. Nakuha niyo po? Kahit wala kang kasalanan, magsusorry ka. Pwede ka na ikasal. Ikaw din, babae. Sino yung sa tingin niyo walang kasalanan? Siya yung unang mag-sorry. Bakit? Ibababa mo yung pride mo. Ilang pag-aasawa na ang naghiwalay dahil pinanindigan niya na siya ay tama. Hindi kayo nag-aaway para patunayan na tama ka at mali yung partner mo. Kayo ay nag-aaway para kayo magkasundo. Ha? Paano nangyari yun? Meron kayong pinagtatalunan pero hindi kayo nag-aaway bilang partner. Pinaglalabanan ninyo yung inyong mga problema kung anong dapat ninyong gawin. Huwag nyo atakihin, ikaw kasi, pamulihong mo, ikaw, pinagdaluhan.
inaatake mo na yung person. Ang baho ng hininga mo. Huwag mo sasabihin yun. Aba, bihira mamaya-maya. Kita mo, hinahalikan mo naman, di ba? Kaya, kinakailangan marunong magpatawad. Ephesians 4:32, forgive as Christ forgave. Ang pagpapatawad nagbubuklod ng samahan at ng pamilya. Gumagaling po yung sugat kapag ibinababa yung ego, tsaka yung pride. Sabi nga sa Bible, bago lumubog ang araw, ay kinakailangan magpatawad na. Kaya ang galit dapat may expiration. Hindi isang linggo na, hindi pa kayo nag-iimikan. Isang buwan na hanggang lumipas na isang taon, hindi kayo nag-iimikan. Mahirap po mabuhay na may galit sa puso. Alam niyo ba yun, inyong tahanan, dapat ninyong gawing paghahanda sa tahanan sa langit. Kaya kailangan i-practice sa bahay yung pagtatapat, kabaitan, kasiyahan. Ipapakita natin sa ating pamilya. At ngayong oras na ito, inimbentahan ko po ang couple na ito tumayo para sa mahalagang katanungan. Okay? Kayo po ay magharap. Face your fear. Brother Jim, tinatanggap mo bang muli si Sister Rose bilang iyong asawa, kasama at katuwang sa pag-ibig at katapatan, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa mga araw ng tagumpay at maging sa panahon ng pagsubok? Ipinapangako mo bang patuloy mo siyang mamahalin, irerespeto, iingatan at ipagdarasal, at ikaw ay mananatiling tapat sa kanya habang kayo'y nabubuhay? Oo, Pastor. Babae, Sister Rose, tinatanggap mo bang muli si Brother Jim bilang iyong asawa, kasama at katuwang, sa pag-ibig at katapatan, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa mga araw ng saya, at maging sa panahon ng pagsubok? Ipinapangako mo bang patuloy mo siyang mamahalin, irerespeto, susuportahan at ipagdarasal, at ikaw ay mananatiling tapat sa kanya habang kayo nabubuhay? Oo, Pastor. Ngayon, ay inyong bigkasin ang inyong mga pangako sa isa't isa na nagmumula sa inyong puso. Siyempre, una muna ang lalaki. Sa loob ng 25 taon, ikaw ang aking naging tahal. Hindi iiwan sa bawat umaga. Ikaw ang unang ngiti, at sa pagsapit ng gabi, ikaw ang dasal. Kasama ng ating dalawang anak, sa buong mundo na may sarap balikan. Mga alaala puno ng pag-ibig, sakripisyo at pag-unawa na tayo lang ang nakakaalam. Ngayon, sa harap ng lahat, inuulit ko, ikaw lang ngayon, bukas at sa lahat ng araw, na meron tayo. Kaya, ako, patuloy kitang iingatan, pakikinggan at yayakapin sa oras pang maaari ang higit pa sa lahat ng taon na dumaan. Okay. Salamat sa pagiging ilaw ng ating pamilya at sa hindi pagsuko sa atin kahit sa pinakamahirap na sandali. Sa susunod pang 25 taon at sa habang buhay na ako ay iyo at mananatiling tayo. Mahal na mahal din. Pa, today, I stand before you and everyone here, amazed at how love brought us through. Sa tamang oras, sa tamang lugar, after 25 years. On this day, we secretly said, I do. And now, to our surprise, and maybe even God's beautiful timing, we're here on December 7th, 25 years later, making it official. For me, this is truly the best time and everything feels perfect. We've been through so much, challenges that almost broke us apart. But here we are,
stronger than ever. As if God is working in the background and reminds us His promise. As found in the Ecclesiastes 3, verse 11, He has made everything beautiful in its time. And this moment proves it. I'll never forget the day He surprised me 3 months ago during our Bible study sessions with Brother Abraham. When he asked, what drove you after several attempts to finally accept Christianity? Sa totoo lang, hanggang ngayon bata. I'm still at home. Your answer melted my heart. Sabi mo, one of the reasons is because I'm going to Mary Rose. That moment, kahit hindi ko na maalala kung anong sagot ko nun, made me realize, nako, talaga bang taong to, patay na patay sa akin. Walang luban. Spread over news. And it also made me realize that how God was working in our story all along. In these 25 years, we built a life, raised two amazing sons, and through it all, happy. You've been my constant, my safe place, my home. Kahit saan tayo magpunta, basta kasama kita ay home. Thank you for being my katismisan, my best friend, and my personal tagalis ng labig-labig sa katawan. I promise to keep loving you at the same patience you've shown me, especially ngayon. Nasa perimenopause na ako. Just remember that kept us loving through hard days. And hindi natin pagtatalo, lalo na sa usaping financial. Yan yung isa sa mga pinaka-proud ko, hindi tayo nagkakaroon ng pagtatalo, lalo na sa patintin. In the same way, carried out as you. Thank you for taking care of me and the kids, for loving me fiercely, for never giving up, lalo na kapag nagkakasakit ako ng matindi, and proving this love, even if it takes 25 years and a lot of paperwork, Papa. Today, I give you my heart, my sadness and laughter, my sickness and wellness, and my forever. This is our time, and this is our place. This is our love. I love you, Papa. Of the bride and groom. Today, as they kindle the single flame together, it becomes a radiant shine of their new life as one. As the light is joined, let us be reminded of the words from Ecclesiastes 4:10, a cord of 3 strands in one easily broken. The third candle stands as a holy reminder that Christ is the center of their marriage. May the flame burn brightly as become His presence, guiding Jim and Rose through seasons of joy and through trials with love that endures, the faith that sustains. Represents protection, covering, and the unity in marriage. As this veil is placed upon them, it symbolizes that from the day forward, they are no longer two, but one in the eyes of God. May their home always be covered by love that forgives, faith that trusts God, and a commitment
that does not fail. The cord is gently laid in the form of a figure 8, which represents a timeless symbol of eternal love and an unending commitment. It does not bind as a burden, but as a sacred reminder that true love empowered, strengthens, and holds two hearts together. More profoundly, it signifies that in this marriage, God Himself in the third stand, the one who sustains and across this union. Mahal po namin Ama na nasa langit, kayo po ang may akda ng pag-ibig. Kayo po ang nagpakita kung anong ibig sabihin at kahulugan ng pag-ibig. Kaya naman po kami nabubuhay at natututong umibig dahil tinuturuan niyo po kami. Hindi kami perfecto, Panginoon, pero sa oras na ito, dala po namin, baon po namin ang mga prinsipyo at katuruan na nagmula sa inyo. Itinataas po namin ang koko na ito, si Sister Rose at si Brother Jim, kasama ng kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Iniiwan po namin ang pagpapala na magmumula sa inyo. Patnubayan niyo po ang kanilang pagmamahalan. Tulungan niyo po sila sa mga hindi pagkakaunawaan. Punan niyo po ng dakilang pag-ibig ang kanilang mga puso, nang laging handang magpatawad sa mga bagay na hindi sila nagkakasundo. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mahabang buhay, magandang kalusugan, makapaglingkod sa inyo sa iglesia, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang pong dalawang anak. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng financial na pangangailangan, stability. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang isip. Magsama sila na maging masaya habang nag-aantay sa ikalawa niyo pong pagbabalik. Gawin niyo po ang kanilang tahanan na maliit na langit na nag-aantay, Panginoon, ng tunay na tahanan dyan sa kalangitan. Bigyan niyo po sila ng walang hanggang buhay sa ngayon sa inyong pangako. Pagpalain niyo kaming lahat at ang mga saksi sa oras na ito na amin po kayo, Panginoon, pinagpupurihan. Maraming salamat po. Everybody say Amen. As a gentle reminder of God's abiding presence at a sacred moment, this act is both a legal affirmation, blessed and sealed today. Next, Pangalan niyo po? Elizabeth. couple with couple. Ako sa inyo. Ito kaya niya.
bestowed upon me by the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. Ladies and gentlemen, let us welcome. Asaksihan po natin ang kanilang pagmamahal. They will seal this with a kiss. Okay? Lakasan ang kamay para matagalan. You are the reason I'm losing my 25 years kasing lakas ng palakpak nyo. There goes my mind. You are the reason Ayan, thank you so much. that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb